So, sa usapin ng pagbebenta ng bahay ni PRRD, although nalulungkot ang karamihan sa atin, I'm with you on that one mga kababayan na sana hindi ibinenta at kung ibinenta man, ay thank you Michael Oishio, thank you. Kung ibinenta man sana yung bumili ay huwag niyang tawag diyan, tawag dun, i-demolish, right? And then tayuan ng panibagong bahay. I-maintain na lang kasi sayang. Kasi may pwede ngang gawing museum kahit magbigay pa ng entrance fee, right? Oh, para mapasok, 'di ba, makita natin kung paano namuhay yung dating pangulo kasi walang walang ganyan. Most of the presidents and maybe all of them, 'di ba, ay talagang bonggang-bongga ang mga bahay and properties. Kaya si PRRD wala, payak talaga. Ganyan dapat, sincere dapat sa public service, no? Hindi nangungulimbat. Although nakakalungkot nga mga kababayan eh. Dahil nga si PRRD sa sobrang, 'di ba, sa sobrang pagpapahalaga niya sa integrity and tamang paninilbihan, eh nakayanan siyang walang hiyain ng administrasyon ni Niue. Kung sana ang mga dating pangulo ay tumanggap lang 'di ba ng lahat ng mga regalo sa kanya, lalo na nung hindi na siya nakaupo kasi hindi na yun illegal. Dapat tinanggap niya ang lahat ng tulong eh. Right? Marami siyang naging kaibigan na mga foreign leaders, hindi lang naman mga kapwa natin Pilipino na handang tumulong sa pamilya Duterte. Sana tumanggap siya ng tulong para meron siyang emergency funds. May panlaban siya. Ay tingnan mo, ginipit, kinidnap, wala. Tapos ngayon, lalong dagdag sa alalahanin ni PRRD yan eh. Paano ang aking mag-ina? Paano si Kitty tsaka si Hanilet? Well, masipag ang asawa ko, pero maganda na nandun din ako. Right? Paano yung dalawang yun? Ano ang panggastos nila? Saan sila kukuha? Ako ang padre de pamilya, ako dapat ang nagpo-provide. Kung hindi man ako makapag-provide, at least kasama nila ako. Oh, see? Ay wala. Siguro tumatakbo sa isip ni PRRD, hindi man lang ako nakapag-ipon, no, na para may mahuhugot sa mga ganitong rainy days, sa mga ganitong sitwasyon. Wala ako, siguro, no, may mga ganong guilt na nararamdaman si PRRD. Kung sana tinanggap ko na lang lahat ng mga tulong sa akin, lalo na nung tapos na yung administrasyon ko. Di sana merong mahuhugot ang mag-ina ko sa ganitong sitwasyon. Right? O, tuloy, ayan. Ibinenta na lang ni Ma'am Hanilet ang property kasi nga kakailanganin nila ng pera. Kailangan din nilang bumisita sa dahig, 'di ba? Para hindi bumigay ang health ni PRRD doon. Gaano kamahal ang pumunta sa Europe? Gaano kamahal ang pamasahe? Yung titirhan pa, panggastos. So maybe that's the reason why binenta yung bahay. Although ayaw natin dahil nga may sentimental value at maganda yung idea na i-open for public ang bahay ni PRRD, anong magagawa natin, 'di ba? And hopefully yung nakabili nga nun, siguro kaya namang bilhin ni Senator Bongo or Senator Bato yun, and even Robin Padilla sa magandang, 'di ba? Magandang value. So sana hindi nga naman i-demolish yung bahay at patayuan ng panibagong, 'di ba? Ng panibagong structure or whatever. Pero itong mga intrigerang mga alpotera ay I don't know kung nagtatanga-tangahan lang talaga sila pero or malisyoso lang sila, eh binabati ko si Ma'am Hanilet sa pagbebenta ng bahay. Although again, nanghihinayang tayo ha, pero hopefully nga yung bumili ay hindi talaga gibain yung bahay. Pero ano ang pakialam natin? At bakit minamasama nitong mga peke, okay? Whether you like it or not, peke ang mga ganito, peking Duterte supporter. Bakit nyo binabati ko si Ma'am Hanet sa pagbebenta ng bahay? So ito nga po yung nakita kong pangiintriga ng isang bida-bida, no? Ano sabi dito nung isa?
Anyone's opinion does not matter at all because it's their property. Sabi nung isang netizen. Ano ang sagot ni Jollibee? Di naman pala nagmamatter, di wag na natin pauwiin si PRRD. Opinion lang natin yun. Wag na raw pauwiin, total wala nang uuwi ang bahay, sabi nung bida-bida. Oh, ma'am, nabasa ko sa post ni Lance, yung pinakita ko kanina, need money kaya binenta daw, kailangan daw talaga. Ang sagot nung bida-bida akala ko mayaman si Hanilit. Pakialam mo girl, nuknukan ka ng pakialamera. Bring him home, sabi ni bida-bida. Bring him home. Pag uwi, wala na pala siyang home. Sigurado ka girl na walang home si PRRD pag uwi niya? Dahil naalala ko sa isang interview na ni Ma'am Hanilet, na gusto ni Ma'am Hanilet at ni Kitty, lalo ni Kitty, na sumama si PRRD sa kanila sa Maynila. Dahil ang daing racket ni Kitty being an influencer and product and model ng mga cosmetics yata, mga kababayan, mga pampaganda, no? Yan. So, si Kitty, most of the time, nasa Maynila, nagsistay. So, maybe weekend lang talaga umuwi sa Davao. And gusto ni Kitty, dahil nasanay nga yan, nakatabi niya sa pagtulog si PRRD, na tumira na lang si PRRD sa, I think, condo ni Kitty sa Manila. And sa pagkakaalam ko mga kababayan, dyan sa Davao City, dalawa yung properties ni na PRRD. May mga rentals pa nga yan, parang may mga apartments si Ma'am Hanilet. Okay? O anong wala siyang home? Bida-bida. Pakialam mo. Kasi yun nga, hindi na nakakaramdam ng seguridad si Ma'am Hanilet sa bahay na yun kasi baka anytime pasukin yun ng mga kapulisan. So magandang ibenta na niya, right? Para kung iba na yung may-ari at may makalkal doon, may bangkay, may skeleton, may granada, may baril, may panaksak, may mga itak, may bomba, ano pa, may droga. Kadaling sabihin ni Ma'am Hanilet na, ay, iniwanan namin yung malinis, malay ko sa bagong may-ari. Tama! Alam nyo, mga kababayan, yun nga ang sabi po, kapag ka nagkaroon ng investigasyon, ang may pinaka-credible na statement ay ang kasama ni PRRD nung panahon na kinidnap siya. At nilalabag yung kanyang karapatang pantao doon sa Villamor Air Base. Sino yung dalawang nandun na malapit sa kanya? Si Ma'am Hanilet and si Kitty. Malilintikan ang administrasyon ni Ngiwi kapag tumayo as witnesses ang mag-inang yan. Illegal ang kanilang ginawa. Hinaras ng husto si PRRD sa Villamor Air Base. Kaya di umano pinatatrabaho na sa Team Alpotera at sa mga double agents si Ma'am Hanilet. Pinasisira na ang kanyang kredibilidad. Kaya pati itong pagbibenta ng bahay, sinasabi nila na wala namang basbas yan ng iba pang mga anak ni PRRD. Bakit? Nakapangalan kay VP Sara yung bahay? Nakapangalan kay Baste, kay Polong? Mukhang hindi naman lumaki sa bahay na yan ang tatlong unang mga anak ni PRRD kasi ang sabi ni VP Sara sa GSIS sila nakatira noon. So malamang ang bahay na yun nakapangalan sa kay PRRD, kay Ma'am Hanilet, lalo kay Kitty, baka kay Kitty na nakapangalan yan. Anong pang-iintriga? Wala na sa lugar, mga kababayan, tama. Duterte supporter pa ba ito? Itong mga to? Kung ano-ano ang paninira nila kay Ma'am Hanilet. Ano sa tingin niyo ang mararamdaman ni PRRD na ginaganto ang kanyang mag-ina? Iniintriga. Sinisiraan. Ano raw, may nagsabi pa nga, ano naman yung value ni Hanilet sa political arena, something. Tapos si Kitty, inaatake rin nila. Nung umimik si Kitty, right? Na may nagki-claim dyan na girlfriend ng tatay ko, tapos nung umalis ako sa dahig, saka siya nagbida-bida, saka siya nagreyna-reynahan sa dahig. Pero nung nandun ako, kanda iwas naman yan.
Hinabol pa nga ng nanay ko yan, ni Ma'am Hanilet, para kausapin, nagtatatakbo raw yung alpot. Oh, nang siniwalat yun ni Kitty, inaatake nitong mga double agents at Team Alpotera. Mga sambang-samba kay Alpot. Right? Kasi nga, yun yung access nila kay PRRD. Gamit na gamit nila si Pangulong Duterte. O, itong Jowa Dibib na ito, pinost ni Miss Maharlika yung screenshot. Maybe open ko ka, andali. O, I think shinare ko din yun, yung screenshot na yun, mga kababayan. Dali ha. Open na. Tingnan niyo kung paano niya, nakita niyo kung paano niya murahin si Miss Maharlika. Ganito ba ang isang Duterte supporter? Pakinggan niyo lang ha. Na-post ko na rin ito mga kababayan. Taksan kong konti. Let us look at the facts and other things that are associated with it as well. Ayan. JCDJ, hello, Nora De Jong, Elise, Phoenix Venterem, Francine Ibanez, Ran Manuel, Frami Style, Lady Shella TV, R. Jane Ann, Peso PR, and mabenta ang bahay ni Tatay, Digong na 32 million. Piso-piso para hindi mabenta ang bahay ni Tatay. 32 million tayo sa piso-piso, dami na nun, sabi ni R. Jane Ann. And if anyone's going to initiate that in order to keep the house, preserve the house, and not to be sold and be given to private ownership that is not confined with someone who truly cares kay PRRD. I'd rather have the house be owned by the people. Ayan. Sabi ni Ate Kusmat, Miss Joey, puksain natin si Mother Canor. Ayan, oo nga, nakakaloka. Sige, sa last na lang yan, sa last na lang yan si Mother Canor. Pag-usapan muna natin yung mga dapat natin pag-usapan. Pero, putang ina mo, Maharlika, putang ina mo talaga. Diyos ko, tanga ka. Sabi niya mga kababayan, putang ina mo, Maharlika. Diyos ko. Pagmura, tapos may Diyos ko. Tanga ka. Bakit galit na galit si Jollibee kay Miss Maharlika, mga kababayan? Binulgar kasi ni Miss Maharlika yung kanyang Diyos ko po, ang lutong magmura. Ganito ba dapat ang isang Duterte supporter, mga kababayan? Nakakahiya yan. Nakakahiya na marumi ang bibig ng isang Duterte supporter. Dinaig pa si Tatay Digong sa lutong magmura. Right? Balahura. Binulgar ni Miss Maharlika yung nasan yung screenshot ni Ining? Asa na? Hanapin ko lang ha. Okay. Ayan. Sandali lang mga kababayan. May nag-send kasi kay Jollibee at paliwanag siya, sabi niya donation lang daw to mga kababayan. May nag-send kay Jollibee ng 5,000 pesos. Ngayon, pambili raw yun ng t-shirt na Salamat PRRD. So marami-rami ito, no? Kung tigli 500 mo yung t-shirt or maybe 1,000, at least 5 hanggang 10 na t-shirts yon supposedly. Ang palusot ni Jollibee, na take down daw yung kanyang Facebook, kaya hindi niya na-replyan ito. Tapos nagmaldita pa. Sino ba yung taga-Canada na yan? Sabing ganon. Sino ba yan? Ibabalik ko yung pera niya. Ako mangsascam sa halagang 5,000. Ining, sa dinami-rami ng pumapasok sa GCash mo, hindi mo na alam kung kanino galing, kadali niyang malaman. Pag tumunog ang GCash mo, open mo, tingnan mo baka may message. Kasi sa GCash pwede ka mag-message din eh. Ito nga pala, padala ko sa yada-yada. 'Di ba? Oh. Bakit hindi mo tunog ng tunog ang GCash mo everyday? Dahil mo yan ang pera talaga, Ining. Kami ang pinagbibintangan mong mga kumita sa EDSA. At mga bayaran ni Tamba, ikaw pala yung scammer. Kung makapagmura ka, kala mo palamon mo si Miss Maharlika, hindi kaya papatulan. Gustong-gusto mong patulan ka ni Miss Maharlika para lalo kang sumikat. Ang dumi ng bibig mo. Diyos ko po, ganyan ang isang vlogger na nagsasabi, hindi nga niya matawag ang sarili niyang DDS siya. Kaya nag-imbento ng kulto, Dutertista, mga Dutertista daw sila. Kulto yan. Kasi tayo, since 2016, DDS. Ang tawag sa mga supporters ni PRRD, DDS. Hindi Dutertista.
Nagbuo ka ng kulto kasi hindi mo matanggap at hindi mo kayang lunukin na binabatikos mo siguro ang DDS noon, ngayon malilabel ka as DDS. Roaming ka sa mga DDS. So, ayun mga kababayan. Madam, message kay Miss Maharlika, I didn't buy the book pero I was trying to buy t-shirt from Jollibee. Kaso hanggang ngayon po, nakabalik na ako ng Canada, wala pa rin po and wala na po yung account niya. The only reason I have this chat receipt is because I sent it to my sister-in-law dahil hindi po dumating yung order ko before my flight and cellphone ng hipag ko ang binigay ko para makontak pa rin si Jollibee. So, 5,000 pesos. So, nag-match yung number ng, tsaka yung initials ng GCash ni Jollibee. Yan, sa basa ko dito, Elizabeth Joey Cruz ang pangalan niya. With the GCash number. At inamin naman niya to no? Na ayun nga, isusoli daw niya yung pera nung nagpadala. Hindi, baka daw donation yun. Hindi mo binasa yung screenshot, nagwawala ka na sa galit kay Miss Maharlika. Para sa t-shirt, hindi para sa libro, yung pinadalang 5,000 pesos sa'yo. Hanggang ngayon, tapos nagsisiga-sigaan ka, ibabalik mo yung pera ng taga-Canada. Barya lang yun sa taga-Canada na yun. Hindi mo kailangang ibalik kung totoo. Maldita mo. Ang sama ng ugali mo. Ang sama ng tabas ng bibig mo. Ang balahura mo magsalita. Ang balahura ng pagkatao mo. Saang lupalop ka galing? Ganyan ang upbringing ng magulang mo sa'yo? Laking bundok ka ba? NPA ka ba? Akusa ka ng akusa ng mga liquidation si Miss Maharlika. Nangolekta si Maharlika ng pera para sa EDSA, sa kung saan-saan pa. Hindi naman nag-liquidate. Ikaw, nakakapag-liquidate ka? Oh, at least may screenshot si Miss Maharlika. Hindi mo na, my God, 5,000 to mga kababayan Tumunog ang GCash mo, may pumasok na 5,000. Anong gagawin mo? Bubuksan mo, open mo. Ano kaya, sino nagpadala, para saan? Then check mo rin yung messenger mo. Ganyan ginagawa ko, kaya nga tayo nagpakending ng pakending. 'Di ba? Kasi, pag siniswerte ako, once a week, may pumapasok sa GCash. Sino kaya nagpadala? Katulad ni Ate Ruthie, nagpadala biglaan. Oh, transparent. Ikaw sa dinami-rami ng pumapasok sa GCash mo, kahit na nabura na yung Facebook mo, check mo pa rin, tumunog ang cellphone mo, may pumasok na pera, unless mayat-maya tumutunog ang GCash mo, mayat-maya may pumapasok na pera. So, sino ngayon ang scammer? Sino ngayon ang peking Duterte supporter? Si Miss Maharlika o ang lintik na bibig NPA na babaeng ito? Pa-comment dyan po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.